Sumainyo ang Panginoon. At Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo. Noong panahong yun, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ng langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumaba sa kanya gaya ng isang kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, ang lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon po ang dakilang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoong Hesus. At ito po'y hudyat ng pagtatapos ng panahon ng Kapaskuhan, sapagkat mula sa 30 taon ng pananatiling lihim o tahimik ni Jesus, ngayon sa pamagitan ng pagpunta niya sa Jordan mula sa Galilea upang tanggapin ang pagbibigyan ni Juan, ay hudyat ng pampublikong ministeryo o paglilingkod ni Jesus sa bayan ng Israel. After the baptism of Christ, the public ministry of Jesus was inaugurated. Kaya ang pagbibinyag na ito'y pagtatapos din ng panahon ng Kapaskuhan. Bawal na ho ang mamasko. Pero dahil araw-araw ay Pasko, pwede pa kayong magpapasko. Kaya magandang pagnilaya ng diwang ito dahil tayo rin naman, nang tayo ay naging Kristiyano, ang ritual at rito na una nating tinanggap ay binyag. Ang binyag, ang tarangkahan sa iba pang sakramento na ating tatanggapin o tinanggap sa ating buhay. Kaya nga ho, kapag magpe-first communion, kukumpilan, ikakasal, o oordinahan, ang laging tinatanong, nasaan ang baptismal certificate? Since baptism is the gateway to other sacrament, we would like to make sure that we receive this sacrament so that other graces coming from other sacrament will be beneficial for us. Kaya maganda hong tanungin, do you know the date when you got baptized? Assignment nyo ho yan, no? Kung kayo may mga birthday, kung kayo may mga anniversary, bahagi ng buhay espiritual natin ay tuklasin, kailan ba ako isinilang na kasapi ng simbahan o kabahagi ng katawan ni Jesus? And that is your baptismal date. Alam niyo ho ba kung kailan kayo bininyagan? O, balikan niyo uli. Pumunta kayo sa opisina, ipahanap niyo ang inyong pangalan. Because that is important, because through baptism, we are born to be part of the church. Kung si Jesus, ito ang panimula ng pampublikong ministeryo, sa pamagitan ng binyag, ito rin ang simula at hudyat ng pagiging kabahagi natin ng katawan ni Kristo, kaya tayo tinatawag na Kristiyano. Though we have our own individual, legal, personal name, but our common name is no other than Christian. All of us are called to follow the way of Christ. Kaya magandang balikan, ano ang pakahulugan ng pagbibinyag na ito kay Jesus? Una,
Wag ho nating iwawaglit sa ating isip na ang binyag ni Juan Bautista ay para sa ikaliligtas o ikapagpapatawad ng kasalanan. The baptism of John the Baptist is for the cleansing of sin. And here comes Jesus, falling in line with sinners. Though we know He is sinless, and yet, He allowed Himself to be identified with the sinful people. Kaya gano'n na lamang ang pagtutol ni Juan Bautista nang sabihin niya, "Ako po dapat ang binyagan ninyo, at kayo ang lumalapit sa akin." Anong tugon ni Jesus? Hayaan mo na itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. The saving work of God happens and start by being one with us. Hindi niya ikinahiyang humanay at makipila kasama ng mga makasalanan sapagkat sa pamagitan ng paglublob niya sa tubig ng Hordan, tanda ito at hudyat na ang mapanligtas na gawain ng Diyos ay hindi sa alapaap, hindi sa kalawakan. Ang mapanligtas na gawain ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagpasok niya sa ating buhay, sa ating mga hinagpis, sa ating mga pagsusumikap, at maging sa gitna ng ating kadustaan. That the saving work of God does not happen from above. It always starts and begins wherever we are. And that is the goodness of God. He is one with us, in solidarity with us. And that is how God will save us. Yun po ang ipinakita ni Jesus nang humanay siya, kapiling ang mga makasalanan, nang lumublob siya doon sa hindi naman kagandahang ilog Hordan. Dahil maputik-putik ang ilog na ito. Pero hinayaan ni Jesus na lumublob siya sa tubig na yaon upang maipabatid sa atin na ang kaligtasan niya'y tatagpuin niya tayo sa sitwasyon at kondisyon na kinasasadlakan natin. At yun ang pamamaraan ng Diyos. He entered into our broken, wounded humanity. He embraced it so that from where we are, God will save us. Yun po ang ating Panginoon. Kaya hindi ho magsisimula ang kaligtasan sa taas. Ililigtas tayo ng Diyos kung saan tayo naroroon sa pamagitan ng pakikisangkot at pakikibahagi niya sa atin. Kaya nga anong sinabi sa ikalawang pagbasa, ang Diyos na ito'y walang itinatangi. Noong unay nagpakita siya at nagbunyag ng kanyang sarili sa bayang Israel. Pero lahat na nagsusumikap na sumunod sa kanyang kalooban at gumawa ng kabutihan, anumang lahi at lipi, ang kaligtasan ng Diyos ay kanyang handog, kanyang laan. Our God has no partiality, walang tinatangi, walang pinipili. Ang kaligtasang handog niya ay para sa ating lahat. His saving work is always inclusive. It can never be exclusive. Pangalawa, na ipinakikita sa atin sa kwento ng pagbibinyag kay Juan, ang langit ay nabuksan. At mula sa langit, lumukob ang larawan ng isang dove. Mula sa langit, nabuksan ito at may bumabang tulad ng kalapati at may isang tinig na nagsalita, "Ito ang minamahal kong anak, ang lubos kong kinalulugdan."
Ano ang ipinakikita dito? Na ang paggawa ni Jesus ng mga pangangaral, ang kanyang mga milagro't himala, ang kanyang mga pagpapagaling sa kanyang ministeryo'y nagmumula sa malalim na ugnayan niya sa banal na Espiritu at sa Diyos Ama. He is first affirmed and loved by the Father by telling to Him, "You are my beloved Son, to whom I am well pleased." Ang kanyang mga pagpapala, himala, pangangaral ay nagmumula sa kanyang pagkakakilanlan ng kanyang sarili at hindi ito palabas. Nagbubukal ito sa kanyang kalooban. It starts and begins with His identity, that He is a beloved Son of the Father, and the Spirit of the Father is with Him. Kaya ito po yung pangalawang ipinababatid sa atin, na hindi ito palabas ni Jesus. It is never been a performance. But His action is no other than an expression of who He is. It is an expression of His identity as beloved child of God. Kaya maganda hong tingnungin at tingnan, sapagkat nung tayo bininyagan, anong sinasabi ng pari habang ibinubuhos ang tubig? Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. That in our baptism, like Jesus, we are called to be beloved children of God. We are cleansed. We are sent. Therefore, it is not about the ritual or the rite that we remember. It is a life we must live. Na hindi ito pagkakakilanlan na tayo Kristiyano sa pangalan, kundi tulad ni Jesus, ang pagpapakita natin ng kababaang loob, pagiging masunurin at paglilingkod ay pagpapahayag kung sino tayo bilang mga anak ng Diyos. We are not doing this goodness out of performance to be applauded, to be recognized. Hindi ganun, kundi sa tulad ni Jesus, ang ating kababaang loob, ang ating pagiging masunurin sa Diyos at paglilingkod sa kapwa-tao ay tanda ng pagpapahayag natin, ako'y anak ng Diyos, ako ay Kristiyano. Kaya sa araw na ito, muli nating balikan ang ating buhay bilang binyagang anak ng Diyos. Tunay bang naipapahayag natin sa ating mga desisyon, mga hakbang at mga pagpili sa araw-araw, ugali at asal, ang pagkakakilanlan bilang tayo'y kanyang mga anak? Naipapahayag ba natin ang ating pagiging Kristiyano at naipapakita nating ako'y minamahal na anak ng Diyos kapag ako'y nakikisangkot at nakikihanay sa mga makasalanan tulad ng ginawa ni Jesus? When I allow myself to be identified with the sinful people and begging for God's mercy, the more I become in solidarity with the sinful humanity. And because of that, the more I could be an agent of God's saving work, just like what Jesus did when He got baptized. Kaya nga daw po, nang lumublob si Jesus sa tubig ng Jordan, hindi lang ito tanda ng kanyang pakikisangkot. Ang ilog na ito ay kanyang pinabanal. Sapagkat sa kanyang pakikisangkot at pakikiisa sa makasalanang sangkatauhan,
Ang kabanalan ngayon hindi imposible na makamit ng bawat isang tao mula sa habag at awa ng Panginoong Hesukristo. Kaya maunawaan natin sa pagsimula ng bawat misa, inaako natin ang pagkakatulad-tulad natin sa isa't isa. Inaako natin ang ating pagiging makasalanan na hindi ko pwedeng sabihin angat ako sa iba. Ano ang sinasabi natin sa pasimula ng misa? Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. We have commonality in this gathering, and that is no other than our being sinful, who are begging for God's mercy in the midst of our sinfulness. Kaya nagsisimula doon lagi ang banal na misa para ipabatid sa atin, hindi naman ako iba sa mga kasama kong nagsisimba. Tulad din ng bawat isa atin, may bahid tayo ng kasalanan. Kailangan natin ang habag ng Diyos. At dahil tayo may pagkakatulad, sama-sama tayong maglalakbay tungo sa landas ng kabanalan para ang ating pagiging Kristiyano ay hindi nasa pagmamataas at pagmamagaling, kundi tulad na mapagligtas na gawain ni Jesus, tayo makikisangkot sa makasalanang sangkatauhan, pero tayo sama-sama ring maglalakbay tungo sa landas ng kaligtasan, at ang bawat isang naiiwanan ating aagapayan upang katulad nila tayong lahat ay matubos sa mapanligtas na gawain ng Diyos. Let us refresh our mind of the gifts of faith during baptism. Kailang kabininyagan, ikinararangal mo ba ang binyag na iyong tinanggap at ang karangalan bilang Kristiyanong anak ng Diyos? Ito ba'y nakikita sa ating buhay? Tulad ng ipinakita ni Jesus, hindi ito palabas. Ito'y nagbubukal sa pagkakakilanlan sa ating sarili. Tayo ay maglilingkod, susunod, at magpapakumbaba. Dahil ito ang katangian ng tunay na anak ng Diyos. Maupo po tayo sumandali. Sa darating pong linggo ay kapistahan naman ng Santo Niño, at ngayon po ang Holy Name Society ay nag-o-offer ng libreng tatak ng t-shirt na puti para po gamitin sa karakol sa darating na Sabado. Kaya ang nobenaryo po'y nasa 3 araw ngayon ng Santo Niño, ang kapistahan po'y sa linggo, at sa darating na Sabado ay may karakol po sa karangalan ng Senyor Santo Niño. Kaya kung kayo may mga imahe ng Santo Niño sa inyong bahay, nais nyong isama sa karakol, kinalulugod po nating tanggapin. At sa araw ng linggo, kung kayo may mga imahe ng Santo Niño, maglalagay ho tayo ng table sa harapan para doon ilagay, para mabendisyonan sa bawat misang ating gagawin sa kapistahan ng Senyor Santo Niño. Yun po yung una. Pangalawa, tungkol po sa mga pagawain, look up. So naikabit na po partially yung wood plastic composite panel. Yan po'y 3 araw pa lang pero halos matatapos na. Kaya definitely by next week, pagsimba nyo, ang andamyong niya'y nakagalaw na sa susunod na bahagi, sa susunod na seksyon. At kung kayo nagtataka bakit may mga poste sa taas, meron ho kasing dekorasyon na ginuhit ang arkitekto na ginagawa na sa first section na yon. Kasi sasabayan din nila ang andamyo para higit na magkaroon ng pwesto sa paggawa noong mga decorative. At ang example ho niyan, yung 2 nasa tagiliran ng ating retablo. So, kaya ho sasabay sila. At kapag tiningnan nyo rin ho, may cove light din pong nakatago na nakabato naman sa kesame.
So isinasabay na rin nating ikabit yan at pinipinturahan na rin yung tambol at kornesa para kapag gumalis po dyan ang scaffolding o itong andamyo, tapos na po yung section na yon. Hindi na ho tayo babalik. Sapagkat kung magpipintura man ng dingding, yung scaffolding po ay sa tagiliran na lang. Hindi na po yung gitnang bahagi ng ating simbahan. Kaya we will finish everything, every section, so that wala na pong babalikan para iayos sapagkat napinturahan na, nalagyan na ng ilaw, wala nang babalikan. Kaya dire-diretso na po tayo paharap. So hopefully by the 15th of the month, makapaggawa na uli ng support para sa ating mga fairings, and the second part ay kakabitan uli ng panel. Gayun din po, this coming Wednesday ay darating naman po yung mga tauhan ni Architect Nazareno para po sukatin yung mga lugar na gagawin natin ng paglilipatan ng orihinal na larawan ng mahal na ina. They will be with us this coming Wednesday to measure everything and set a construction detailed. And I asked Architect Nazareno if it will be possible that on the feast of Our Lady of Solitude of Portabaga this year, mai-relocate natin siya. At very positive naman siyang kaya nating gawin yon. Kaya we hope magkakasabay-sabay itong mga pagkilos at paggalaw. At ito nga hong Kesame, kung ganyang katulin pala naman ikabit yan, baka bago magfiesta ng ating patrong San Roque, tapos na po ang Kesame natin. Ang pagbubuhusan natin ng kaisipan at pondo ay yung pagpapapintura ng kabuuan na ng ating simbahan. So we are praying for that, na ito po'y magmaterialize at ito po'y maganap. Kaya yung mga nakaiisip pa na gustong tumulong and wanted to have a vault in our San Roque columbarium, halos may glass na po. Naikabit na yung glass, kaunting fixtures na lang ng ilaw, and we are already done to accommodate dahil meron na pong 4 na urn na nakapark. Dahil hindi pa nga tapos, yung sa mga bakanteng vault na hindi naman ginagamit, ipinark muna namin doon. Kaya po kapag fully finished na, may unang 4 na mga dwellers na sa ating phase 3 ng columbarium. Kaya hopefully, sabi niya, ay baka before the end of January, ay mailagak na natin yung mga 4 na urn na nakapark sa phase 2 ng ating columbarium. At susunod doon natin ay yung mga leaflet na nakasaad, yung mga panuntunan at mga kondisyones. At ito po'y ibabahagi natin sa lahat ng nag-avail ng vault, both sa phase 2 at phase 3 ng ating columbarium. Para po may panghahawakan kayong batayan ng kasunduan batay sa pagdodonate ninyo at paggamit ng vault na ipinagkatiwala sa inyo ng simbahan. So the pre-selling or advance donation will last until January 31. Kaya sana po, try to consider it para tuloy-tuloy itong mga pagawain natin sapagkat malaki pong bahagi ng malilikom natin dito ay ibubuhos natin sa patuloy nating pagpapagawa. Kaya matulin ang pacing natin, hindi lang po yung inyong generosity, but primarily meron ng columbarium na nagsusustain para po tuloy-tuloy ang pagawa. Pwede nating pagsabay-sabayin as we manage the availability of the fund that you have entrusted to us. At sa projection ko naman po, ay kaya naman nating ipatapos ito dahil hato'y nagagalak na makitang nagkakaroon na ng kaganapan. At kanina si Mayor at si Vice Mayor ay narito ng binyag at ang bukang bibig sa akin, Father, bata pa po ako ginagawa na ito. Ako po'y hiyang-hiya dahil nga napakatagal na. Sana naman sa taong ito
ay ipag-adya tayo ng Diyos na matapos na at mapakinabangan natin ang isang bahay dalanginan na lubos na kalugod-lugod na makadaumpalad ang Diyos tuwing tayo'y mananahimik at tuwing tayo'y magdarasal. Lastly, as a takeaway from the readings on the feast of the baptism of the Lord, we are being shown by Jesus that our action should come up with identification. Napakadali yung sabihin sa mga bata, dapat ganito kayo. Have we identified ourselves with the children nowadays? Itong translasyon, hindi natin maisipan itong mga deboto, how can they last 30 hours? Pero sino makakaunawa sa mga debotong ito? Yung kapwa deboto, because they identify themselves with one another. At yun ang ginawa ni Jesus. He fully identified himself with us. That's why his action is full of mercy and compassion among us. At yun ang pamamaraan ng pagliligtas ng Diyos. Through identification with humanity, God will save us. Kaya kung ganito ang pamamaraan ng Diyos, sana ganito rin po tayo. Ngayon po ako'y nagkakaedad na rin, naramdaman ko na rin yung sakit ng tuhod, sakit ng balakang. At kapag may mga nakatatanda sa aking nakikita kong maglakad na nahihirapan, now I have the heart to be with them because I am experiencing it the same thing. So mas nauunawaan ko sila. Kaya when we identify with the people we wanted to help, the more we have a heart to do something for their welfare. But unless we identify it, the more we become dominant and superior, the more we could see always the negativity on their side. Kaya yun po ang pamamaraan ng Diyos. Identification through our action. And once it is our way, the more we become instrumental of the saving work of God in our lives. We identify with the people we would like to help. And hopefully our action is born out of compassion because we enter into their world rather than dictating our world to them. At kapag ganon, higit tayong may puso na magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, nililingap mo ang iyong bayan kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas. Ipagkaloob mo ang pasyang magbagong buhay sa tanan upang ang lahat ay maging lalong tapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo'y manaugnawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Handog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon at kapwa'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa